generation's brightest actors. He has worked hard and managed to improve on his craft, movie after movie, teleserye after teleserye. But tonight, he will be crowned as the phenomenal king of Philippine cinema because he has been instrumental in breaking all records in Philippine box office history. Let us all welcome with pride our phenomenal box office king of Philippine cinema, Alden Richards. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, Sister Destiny. At syempre, panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po ngayon sa social media. Ito yung mga isa sa patunay at ebidensya at resibo, mga kaaldab, na umaayon po talaga sa atin. Biruin nyo, phenomenal box office king Alden Richards. Siguro ng mga panahon ni Mengay na kung saan blockbuster lagi yung palabas niya. Tapos yung mga pagiging host niya umayon ngayon. Talagang maraming magbibigti sa puno ng kamatas. Hindi po ba, mga kaaldab? Kaya nga tinatanggal nila ang phenomenal box office queen kay Mengay. Dahil nga po ayaw nila na nauungusan sila. Ayaw nila na laging naididikit ang pangalan ni Alden Richards kay Maine Polkerson. Dito sa update natin, mga kaaldab, marami na naman po ang taong hindi ko alam kung ano na naman po yung sasabihin. Hindi ko alam kung ano po yung magiging komento po nila. Di po ba? Bago natin talakayin yun, syempre, po-focus po muna tayo dito kay Alden na kumbaga mas naging usap-usapan to itong bagong award o itong natanggap ni Alden Richards. Hindi naman bago, kumbaga normal na lang po ito, pero ito yung mas pinag-usapan kesa nga po sa bagong show ni Alden Richards na Star of the Floor, na kumbaga mas ito yung naging trending mas ito yung tinutukan at syempre pinag-usapan. Kaya nga dun sa mga kritiko ni Mr. Destiny, sa mga laging nagsasabi na hindi mawawala si Alden sa GMA, wala pong problema yon. Nire-respeto ko po at kumbaga ginagalang kung ano po yung mga sinasabi nila, kung ano po yung mga komento nila. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ako naman po yung tipo na okay lang, di po ba? Hindi naman po ako namimilit Hindi naman po natin ipipilit yung bagay-bagay na alam naman po nating, di po ba, hindi totoo. Kaya imposible pong magkaroon ng bagong project sina Mengay, sina Alden, Marian, Pokwang, hindi po ba, o yung mga ilang artista na sinasabi nila. Taliwas po yun sa mga kumakalat, taliwas po yun sa mga sinasabi at pahayag po ng ilang kritiko ng Altab Nation. Well, punta na tayo dito sa ating pinaka-topic, o kumbaga hindi nyo alam kung matutuwa nga po ba kayo o hindi. Alam ko yung iba hati na naman ang opinion. Ako, yan na naman tayo, Mr. Destiny, pinakita mo na naman yan, nawawala na naman ako ng gana sa upload mo. Wala na akong, kumbaga, imbis na maganda yung mood ko, na bad trip na naman ako dahil sa'yo. Well, pasensya na po kayo, mga kaaldab. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo kung ano nga po ba mga nagiging komento sa mga ina-update natin patungkol nga po sa dalawa. Marami po talaga ngayon ang kumakampi kay Mr. Destiny. Maging aldab man siya, neutral man siya, talaga nakukuha ko yung simpatya. Kaya nga po sinasabi ko to sa inyo para din alam po ninyo. Kasi yung iba po nagugulat, tama naman po yung sinasabi ni Mr. Destiny.
may sumasang-ayon. Kasi bakit hindi naman kasi mag-post ang buong pamilya na bonding moment sila sa London, sa Europe, kung totoo man. Bakit hindi sila sabay-sabay na umalis sa airport? Bakit kailangan may mauna pa at kailangan susunod? Naka-schedule naman yun. Hapon naman daw po umalis ang pamilya Ataide. Pero bakit hindi man lang daw po nakita sa airport? At bakit wala nga daw pong video na magpapatunay nga po na totoong kasama ni Ibiang, sila Mengay? Yan ang isa sa tinatanong po ng mga taong sinasabi nilang hindi sila Aldab, hindi sila Army. Kumbaga gusto lang po nilang sabihin yung gusto nilang iparating. Ibig kong sabihin, magtanong na kung mababasag po nila o kung sinasabi nilang totoo, bakit hindi basagin nga po ni Congressman at ni Ibiang? Hinahayaan lang nila. Ibig sabihin, baka totoo naman ang sinasabi ni Mr. Destiny. Yan po yung mga sinasabi nila na syempre natutuwa po ako. Kasi hindi nga naman po nila masagot. Simpleng sinasabi lang ni Mr. Destiny, hindi kaya nilang kumbaga basagin. Sabi nga po nila, kung totoo, bakit ayaw mag-post ni May? O na kumbaga ganito ganyan. Tsaka papaano mong paniniwalaan ang isang bagay gaya po nito? Pansin nyo, yung itsura po ni Mengay, bukod sa payat na po, tapos yung leeg talagang patong ulo. Di po ba? Tapos yung kamay ang nipis, tapos yung daliri ni Congressman Arjo. Halatang halata po. Kaya nga ang tanong, bakit kailangan nilang gawin yan? Bakit kailangan nilang linlangin ang mga taong kumbaga naniniwala po sa kanila? Di po ba sa akin galit sila? Pinapaasa ko daw po yung mga mamis, mga titas, mga senyor. Ang ina-update ni Mr. Destiny, yung mga nagaganap at nangyayari. Mga bagay-bagay po na hindi ko naman po inedit. Hindi ako gumawa ng video. At lahat po ng mga nagko-komento po sa akin, hindi ko po ito kamag-anak, hindi ko po ito kaibigan. Lahat po yan totoo at hindi po yan dami account lang na sinasabi nila. Lahat po yan may sariling account. Lahat po yan mga totoong tao. Hindi po yan gawa-gawa lang. Doon pa lang affected sila Doon pa lang mararamdaman nila kasi kung may kaibigan po ako na nagko-comment, kung may kamag-anak po akong nagko-comment, sasabihin nila, sinungaling yan si Mr. Destiny. Di po ba? Malalaman ng mga kapitbahay ko at yung mga taong alam nyo na mga kaaldab, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi ako namimilit. Kung ano lang po yung pananaw at opinion, nire-respeto ko yan at hindi po ako nagbubura ng comment. Masakit man yan o hindi, tanggap ko yan kasi andun tayo andun tayo sa point na kumbaga kailangan kong tanggapin, kailangan kong kumbaga gawin ito para ipalandakan sa kanila na yung mga sinasabi ko totoo. Kasi kung buburahin ko yan, wala na akong pinagkaiba sa kanila. Wala nang pinagkaiba si Mr. Destiny sa mga taong kumbaga pinipilit ang gusto nila. Hindi pong pag ginawa ko yan, hindi po ba, wala na akong kumbaga parang ginaya ko na sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami sumisimpatya kay Mr. Destiny kasi totoo po yung mga pinaparatang ko. Totoo po ang sinasabi ko. Gaya nga po nito, for the record lang po. Bakit nga naman po gagawin to? Di po ba? Bakit nga po ba maglalabas ng mga ganito na talaga naman pong nakaka-insulto, nakakainis? Kaya nga yung iba, ewan ko na lang po mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya po tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw na nire-respeto naman po yan at ginagalang po ni Mr. Destiny. Kaya, ulitin ko,
sa mga Aldab Nation, huwag po kayo basta-basta maniniwala. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang, hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.